Hey guys, so gumawa ako ng trading robot na applicable lang for gold, no? Ibig sabihin auto trading ito, guys. So ang time frame niya is 15-minute time frame, good for scalping. Tapos ito-test natin siya for the whole year, no? Lalagyan natin ng random delay, tapos ilalagay natin every tick will be based on real ticks talaga. So mag-deposit lang tayo ng $100 and i-test natin yung capacity nitong ating EA, no? So let us now start. Okay, hindi natin ika-cut itong video para makita nyo talaga, no, kung ano yung magiging result. Okay? So ito na, guys. Ayan. So by the month of January, no, kumikita na siya ng around $120. Okay? Nga pala, guys, itong EA natin, nilagyan ko rin siya ng mga buttons, no, close wins and close losses. So, bakit nilagyan ko ng ganyan? Kasi may iba sa atin na ayaw din talaga nilang i-fully trust sa EA, no? Pwede nilang cut yung kanilang mga losses or pwede nilang i-take profit yung kanilang wins, no? So, kaya nilagyan natin ng ganito. May option sila kung hahayaan lang ba nilang mag-auto trade yung kanilang EA 24/7, no? Or kung magmamano-mano pa rin silang mag-close wins and close losses. It's up to them, no? Kaya nilagyan ko ng freedom. Okay? So, by the month of February, ito na yung tinataas ng ating money, no? $200 na. So, naka 100% na siya. So, from $100 lang na trading balance, ganito na yung naging performance niya. Okay? So, kung napapansin nyo rin dito, guys, eto, mas marami yung green, no? Mas marami yung ating profit kesa sa losses. Kasi, dinesign ko ito siya, guys, na magka-cut siya ng mga losses. Hindi niya panghahawakan yung mga losses. Tapos, sasabayan niya yung mga winning trades, no? Panghahawakan niya ng mas matagal yung mga winning trades. So, ang purpose kasi nito, guys, is para naman mas masakyan talaga natin yung trend, no? Mas masakyan natin kung saan yung profitable. So, ayun. Okay, for the month of, ano na to, guys? April, $500. Wow. Medyo malaki yung kinikita niya for, ayan, 600. 700. Wow. Okay, for the month of April. Medyo maganda yung performance ni gold pala nung April. Ayan. So, 600. Okay. Medyo bumababa, medyo tumataas. By the way, guys, I just wanna set some expectation, no? Hindi ito siya profitable talaga siguro every month. May mga month pa rin talaga siguro na may talo siya, no? Or may mga month na hindi ganun kaganda yung kanyang performance. That's really normal, okay? Kasi wala naman talagang perfect na indicator, walang perfect na tool, no? Kasi kung may perfect lang, edi sana mayaman na tayong lahat, no? But the point na walang mayaman sa atin, okay? Or iilan lang yung mayaman sa atin, ibig sabihin, yung mga tools talaga na ginagamit natin, hindi siya ganun ka-perfect, no? So, I want to give you that kind of perspective, kumbaga, para hindi masyado tayong mag-expect. Okay, so for the month of June, 300, 200, okay, bumababa, tumataas, no? Pabago-bago siya. Nga pala, guys, na-test ko rin ito sa different brokers, no? Na-test ko ito sa XM, na-test ko ito sa Vantage, and na-test ko ito sa XNES. And ito yung naging performance niya. For Vantage and XNES, profitable yung trade. Alam nyo nung nangyari kay XM, ano siya, guys, hindi siya profitable. So naisip ko, ano kayong difference nung tatlong broker na yun? Ang napansin ko is for Vantage and XNES, medyo mababa lang yung spread nila, no? While si XM, alam naman natin na medyo mataas talaga yung spread ni XM. Okay? So, kung mag-install man kayo nitong EA na ito sa inyong mga computer, i-make sure nyo na yung gamit yung broker is medyo mababa yung spread talaga, no? And hindi ko pa ito na-test sa micro account, hindi ko pa ito na-test sa cent account kasi design ito siya, guys, for standard account. Siguro soon gagawa tayo ng version nito for different types of accounts, no? But yeah, as of the moment, nakalock lang ito sa gold and nakalock lang ito sa standard account. Okay? Hindi kasi natin pwedeng pagsabayin yung lahat-lahat kasi may different settings sila, no? So, ayun, by the month of September, $300 yung tinataas niya. Okay, tingnan natin kung ano yung magiging ending. September 12, September 15, eto na yung kanyang kitaan.
Alright, malapit na sigurong mag-stop ito, no? Okay, 300. Ayan. So, ayun. Yung ending is $366, no? Sa $100 lang na capital mo, ito yung naging kanyang result. And tingnan natin yung kanyang statistics, no? Based sa kanyang pag-backtest. Alright? So, sabi dito, ang initial deposit natin, $100. Kumita ito ng net na $266. Okay? So, tingnan natin dito sa baba. Ayan, no? Nakikita natin, di ko alam kung bakit may Sunday dito. Okay, pero napapansin natin, no? Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, maganda yung kanyang performance, no? Titingnan naman natin yung kanyang profit and loss, no? So, tingnan nyo guys dito kay Monday, maganda yung kanyang performance, Tuesday, panalo, Wednesday, panalo, Thursday, no? So, for the whole year, medyo talo pala talaga tayo pag Thursday, no? Ayan, mapapansin natin yung data dito for the whole year yan, eh. Okay? Ito naman, Friday, medyo good yung kanyang performance, no? Tingnan natin yung profit niya per month. Ayan. So, by the month of April, doon tumaas yung profit natin. Umabot ng around 600 to 700 based sa nakita natin kanina, no? Tapos may mga months din dito na medyo mababa. Hindi masyadong maganda yung naging performance. Tingnan nyo mabuti. January, profitable. February, profitable. March, profitable. April, good. May, okay, hindi siya naging profitable ng May. June, parang break-even lang. July, profitable siya. August, hindi siya profitable. September, profitable siya. Okay, so nakikita natin hindi talaga perfect yung ating EA, no? Punta naman natin dito sa mga graph. Okay, eto pa. So nagsimula tayo ng 100, no? Lumipad yung kanyang amount up until dito, no? Around 700. Ayan. Tapos, bumalik na naman, no? May mga months na hindi maganda and nag-close ng around 300. Ayan. So, yun, no? So, itong ating EA, guys, hindi pa natin ito ilalabas sa market, no? Kasi gusto ko pa siyang matest in my own trading account. Okay? Kasi hindi natin din sure kung talagang totoo ba itong pinapakita ng backtesting, no? Hindi natin sure kung talagang ganun ba talaga yung magiging kinalabasan nito. So, I want to test it muna ng maybe 1 month or 2 months, no? Kung talagang profitable siya, then maybe that's the time na ilalabas natin ito sa market, no? Pero sa ngayon, ako na muna yung gagamit, no? Ito-test ko na muna and saka na natin ipamahagi kumbaga kung talagang profitable na siya or hindi, no? So, ayun, yung kanyang naging performance. Wait lang, close natin yung ating mga chart. Ayan, para makita nyo. Okay? So, ikabit natin siya ulit. Tinatawag ko nga pala itong Zentrale Carat. Ayan. Okay, so Zentrale Carat. So, yeah. That's it. Thank you sa pagsama. Medyo mahaba yung video but hopefully may natutunan kayo ng kahit na konti. So, that's it. Thank you so much for watching. Until next time, peace out.